He was smirking nang biglang binuksan ni Chief Lang ang pinto at pumasok. Akala ng hepe ay maswerte si Raymond, dahil ang pasyente ay gumaling ng mag-isa, dahil ang pangako ay isang pangako. Nagdesisyon siyang bigyan ng pagkakataon si Raymond. Nang maglaon, dinala niya si Raymond sa isang medical relief station at ipinaalam sa kanya na bibigyan niya siya ng 15 araw para sa kanyang sarili doon, at hindi siya dapat sa kanyang kapalaran. Sa pagkakataong ito, nakahinga ng maluwag ang protagonist, dahil ito ay isang magandang bagay. Pumunta siya roon dahil kailangan niyang makita ang mga pasyente na nag-level up, dahil ito ang pinakamalapit na lugar sa isang emergency room upang magamit ang kanyang kaalaman sa medikal. Hindi nagtagal, yumuko siya sa harap nila, nais na nasa kanilang pangangalaga, at nagpakilala. Dahil siya si Raymond, nakakapasok lang sa medical relief station, sinipa siya ng isa sa mga healers, dahil papunta na siya, at inutusan siya ng healer na pumunta sa kabilang side. Narinig niyang nagchichismisan ang lahat na ang kanyang healing power ay kahit na F-rank, pero gusto niyang magpagamot ng mga pasyente. Nagtataka ang lahat kung bakit nagtatago ang protagonist sa paligid ng medical relief station, gaya ng inaakala nila. Pipiliin sana niya ang isa sa mga healers na ihagis ang tela sa kanya at inutusan siyang huminto sa pagkukunwari sa paligid ng pasyente at gawin ang paglilinis. Alam ng protagonist na ang problema ay hindi niya akalain na ang lugar na ito ay magbibigay pa sa kanya ng pagkakataong tingnan ang pasyente. Alam niya na kung hindi niya magamot ang isang pasyente sa loob ng 15 araw, ang kanyang apprenticeship ay muling itatapon. Kaya may gusto siyang gawin tungkol dito. Ang protagonist ay nag-aalala, dahil sa bilis na ito, hindi ito magiging 2 linggo, ngunit higit sa 1 taon bago siya nakakita ng isa pang pasyente. Kaya't sa halip na hintayin na mahulog ang mansanas sa puno, siya na mismo ang pumulot ng mansanas. Tumingin siya sa isa pang estudyante na nagpupunas sa lugar, at ang pangalan niya ay Hansen, isang C-rank na estudyante na hindi outstanding, ngunit hindi rin nakakatakot. Kinuha ng protagonist ang kanyang map at tinanong kung hindi siya natatakot. Nagtaka si Hansen kung ano ang pinag-uusapan ng senior. Si Hansen ay hindi komportable sa isang protagonist tulad ng ibang mga mag-aaral, ngunit hindi bababasa siya ang pinakamabait na estudyante na nagtrabaho sa istasyon ng first aid. Sinabi ng protagonist na mukhang abala si Hansen, kaya gusto niyang hayaan siyang linisin ang first aid station mula ngayon. Natuwa ito kay Hansen, at nagtanong siya kung gagawin niya iyon. Paliwanag ni Raymond, masama ang loob niya sa kanyang junior, na nagtatrabaho habang wala siyang ginagawa. Pinahahalagahan ni Hansen ang kanyang nakatatanda na pagsasaalang-alang, ngunit nag-aatubili na hayaan siyang gawin ang paglilinis bilang kapalit niya. Idinagdag ng protagonist na kapag wala ang ibang healers, aalagaan din niya ang mga pasyente, tulad ng pagbabalot ng mga benda at paglalagay ng mga halamang gamot. Gayunpaman, kinilabutan nito si Hansen, dahil magagalit ang kanyang mga nakatatanda kapag nalaman nilang nagpapagamot si Raymond ng mga pasyente. Alam ng protagonist kung ano ang iniisip ng kanyang junior, kaya nagramble siya na ang mga healers ay palaging manatili sa kanilang mga opisina at bumibisita lamang kapag may mga pasyente, kaya walang nakakaalam. Alam ni Hansen na totoo iyon, ngunit nag-aatubili pa rin siya, kaya kumilos ang protagonist na parang bigo siya. The protagonist rambled that if Hansen minded, he guessed he should not do it, and instructed him to pretend na hindi niya ito binanggit. Tumanggi si Hansen, at naisip na ang paglilinis sa istasyon. Nang pangunang lunas ay ang pinakamahirap na bahagi, kaya magiging mas madali ang gawain kung wala ang responsibilidad na iyon. Tinanong ni Hansen si Raymond kung gagawin niya ang lahat ng paglilinis ng mag-isa, paninindigan ni Raymond, at ang susunod na kailangan niyang gawin ay mag-level up. Sinimulan niyang balutin ang pasyente, na naging dahilan upang patuloy na tumaas ang kanyang karanasan. Nagpasalamat ang pasyente sa healer, ngunit ngumiti ang protagonist at tiniyak sa kanya na ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin, kaya hindi siya dapat mag-alala tungkol dito. Patuloy niyang ginagamot at inaalagaan ang pasyente, tinutulungan silang makuha ang mga halamang gamot, at binabalot ang kanilang mga benda, na nagpapataas ng kanyang karanasan. Gayunpaman, sa bawat gawain, ang protagonist ay nakatanggap ng isang karanasan na point, at ipinapalagay na maaaring ito ay dahil sa mga madaling gawain iyon, ngunit naalala niya na ang 1 sentimos na natipid ay 1 sentimos na kinita.
3 araw na ang nakalipas mula nang dumating ang protagonist sa first aid station, at sa wakas ay naabot na niya ang ika-4 na antas. Nagpa siya ang protagonist na gamitin ang kanyang natitirang mga istatistika sa mga pandama, dahil kung mas matalas ang kanyang mga pandama, mas magiging mahusay siya bilang isang surgeon. Hindi nagtagal ay pinuntahan niya ang isang pasyente at sinimulan itong gamutin ng masaya. Alam niya na kung patuloy niyang isinalansan ang kanyang karanasan sa ganitong paraan, balang araw ay magiging pinakamahusay siyang manggagamot, pagkatapos ay mabubuhay siya sa marangyang karangyaan. Kapag siya ang naging pinakamahusay na healer, magkakaroon din siya ng 5 palapag na mansyon na may mga marble stones na kumain ng mga juicy steak at uminom ng pinakamahusay na kalidad ng alak bago matulog. Pagkatapos ay hindi na niya makikita ang kanyang sarili sa isang kapos-palad na sitwasyon dahil sa pera, at hindi na siya kailangang tretuhin ng mas masahol pa kaysa sa pinakamababa sa mga tagapaglingkod. Bagamat ipinanganak siya sa isang marangal na pamilya, hindi niya kailangang mamuhay sa pinakamarangyang lugar, kaya lang mainggit sa iba. Bigla siyang tinawag ng matandang babae at tinanong kung magagawa niya ito. Tumayo din, ngumiti ang protagonist, sumagot na ayos lang siya at tiniyak sa kanya na gagaling siya kaagad pagkatapos niyang mailapat ang gamot. Natuwa ang matandang babae nang matuklasan niya na siya ay gwapo at mabait din, at marami na siyang nakilalang healers, ngunit si Raymond ang pinakamabait. Ngunit ang protagonist tumanggi at sumagot na dapat siyang maging mabait, dahil nakakainis na may sakit at malamig na pakikitungo. Naranasan ni Raymond ang pakiramdam na iyon noong may sakit ang kanyang ina. Nagpasalamat sa kanya ang matandang babae at sinubukang alalahanin kung ang taong iyon ay si healer lang, na gumamot sa kanya kahit na siya ay pinatay, ngunit siya ay naging malupit na nagpasama sa kanyang pakiramdam. Gayunpaman, inaaliw siya ng protagonist ngayon, at tumawa siya at tumugon na dapat siyang maging mas mabait dahil sa kanyang mainit at mabait na pag-uugali. Natamo niya ang titulong mabait na manggagamot. Tumaas din ang kanyang katanyagan sa mga pasyente, na nakakuha siya ng 5 skills points. Natuwa ang protagonist na makatanggap ng mas maraming skills points, at ipagpalagay na makakatulong ito sa pagpapabuti ng kanyang partikular na skills. Tumingin siya sa matandang babae at nagpaalam. Hindi nagtagal, tiningnan niya ang sitwasyon ng first aid station, na medyo magulo, at inakala niyang ito na ang kanyang paglilinis. Ngayon, hindi siya mahilig maglinis ng first aid station, pero nangako siya kay Hansen, kaya kailangan niyang tuparin. Itinapon ng protagonist ang lahat ng ginamit na benda at sinimulang linisin ang sahig. Ang baho ng dugo ay napakalakas kaya hindi na niya matiis ang paglilinis. Kaya napaisip siya kung kailan niya ito malilinas. Lumingalinga siya sa paligid at wala namang nakatingin sa kanya kaya napaisip siya kung hindi ba siya dapat mag-effort dito. Hindi inuuna ni Lin Shano ang kalinisan, at mukhang hindi naman ganoon kahirap si Hansen. Gayunpaman, inalis niya ang lahat ng mga kaisipang iyon at pinaalalahanan ang kanyang sarili na ang isang maruming kapaligiran ay masama para sa mga pasyente. Ito ay pangunahing kaalaman sa medikal, kaya kailangan niyang tiisin ito, kahit na ito ay maraming trabaho. Tinapan niya ang kanyang buhok at kunwari ay kailangan niyang ilarawan ang kanyang marangyang buhay sa hinaharap para pasayahin ang sarili. Kaya nagsimula siyang maglinis habang nag-iisip tungkol sa pagkakaroon ng makatas na beefsteak araw-araw, at sa wakas, ganap niyang ginawang walang batik ang buong lugar. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, dahil napakaraming trabaho iyon, kaya dapat ay kumuha siya ng mga tagapaglinis kapag siya ay magiging matagumpay sa hinaharap. Hinawakan niya ang kanyang likod at nagsimulang umungol, dahil masakit ang kanyang buong katawan, at iniisip kung hindi gaanong nakakapagod kung mapataas niya ang kanyang stamina stat ng biglaan, lumabas ang listahan ng mga notification tungkol sa pagpapabuti ng kalinisan dahil nilinis niya ang first aid center at nakatanggap ng 10 skill mga puntos. Nagpakita rin siya ng mahusay na pagganap at nakatanggap ng isa pang 10 skill points, at nag-level up siya at ngayon ay nasa level 5 na. Higit pa rito, binigyan siya ng pribilehiyong maglinis ng mas mahusay at makakuha ng 40 skill points para makabili ng skills sa merkado. Natuwa ang protagonist, dahil nag-level up na siya at nakatuklas ng mga binili ng skill. Kaya napaisip siya kung anong skills ang dapat niyang bilhin. Makakamit niya ang mga aktibo at passive na kasanayan at makakuha ng espesyal na pabor para sa unang pagbili. Ang mga natatanging kasanayan na kasalukuyang mabibili ay ang Ironman Strength Surgeon, maliksi na kamay at matalinong mata. Humanga ang protagonist,
ngunit hindi nagtagal ay inutusan siyang pumili ng matalino, dahil ang isang espesyal na pagkakataon na tulad nito ay hindi masyadong madalas. Lahat sila ay kakaibang ranggo, kaya gusto ng protagonist na makuha ang lahat ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumili ng isa sa kanila. Biglaan. Nag-aalalang binuksan ni Hansen ang pinto at inihayag na emergency case ito dahil nagsusuka ng dugo ang pasyente. Inutusan ni Hansen ang mga healers na magmadali at gumamit ng heal, dahil hindi maganda ang kondisyon ng pasyente. Ang protagonist ay nag-aalala tungkol sa pasyente na nagsusuka ng dugo, dahil ito ay isang masamang kondisyon, dahil ang pagpapagamot sa kanya ng isang healer na hindi bababa sa isang rank ay mangangailangan ng isang healer. Ang heal ay isang kapangyarihan na nagpapasigla sa puwersa ng buhay, at ang pagpapasigla sa puwersa ng buhay ay nagpapagana ng coagulation. Gayunpaman, bumababa ang pagiging epektibo sa sitwasyon kung saan malubha ang pagdurugo. Ang Director Box lang ang may rank healing power sa Belen Clinic, at kakaunti lang ang B-rank healers nila doon. Kaya ang protagonist ay nag-aalala dahil ang pasyente ay mamamatay sa bilis na ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tinanggihan ito ng protagonist, dahil sa medical technique, at ayon sa kaalaman sa Kurohiko, mayroong isang paraan upang maoperahan ang surgery sa ganitong uri ng pasyente. Gayunpaman, hindi niya ito magagawa bilang isang beginner resident, kaya naisip niya na posible ito kung siya ay isang skilled resident. Hindi nagtagal, dumating si Chief Lang at tiningnan ang pasyente, na muling nagsusuka ng dugo. Pinagtibay at ipinaliwanag ni Hansen na ginagamot ni Direk Bak ang pasyente sa kanayunan. Muling binuhusan ng dugo ng pasyente si Chief Lang, na ikinagalit niya, at inutusan niya si Hansen na ibalik ang pasyenteng ito, dahil wala silang magagawa sa ngayon. Nag-aalala ito sa protagonist, at sinugod niya ang hepe at naisip na dapat nilang gamitin ang heal sa kanya. Ang healer lang ay nagtanong kung hindi niya nakikita na ang isang takong ay hindi gaanong magagawa. Ngunit naisip ng protagonist, na may healer land rank, healing power, at maaaring posible ito. Galit na tinitigan siya ni healer lang at tinanong kung sinusubukan niyang turuan siya ngayon, hindi nakaimik ang protagonist, at pinaalalahanan siya ni Chief Lang na siya ay isang bigong estudyante na hindi man lang nakapagtapos bilang isang apprentice pagkatapos ng 5 taon. Itinuro ni healer lang ang balikat ng protagonist at inutusan itong gamutin ang pasyente kung nag-aalala siya sa kanyang karamdaman. Nagtataka ang protagonist kung ano ang dapat niyang gawin, dahil malaki ang posibilidad na mabaygo. Kahit na siya ay umakyat, siya ay masisisi kung may mangyari sa pasyente, at kung siya ay masipa sa kanyang posisyon sa pag-apprentice, maaari itong lumikha ng mga problema para sa kanya. Biglang lumitaw ang isang paghahanap upang gawin siyang isang mahabagin na manggagamot. Ang kahirapan nito ay mataas. Kinailangan niyang tratuhin ang pasyente na may kondisyon na higit sa antas ng kanyang skill na may matinding kalooban. At bilang gantimpala, ang kanyang antas ng bonus ay doble sa normal at makakatanggap siya ng 30 skill points. Napangiti ang protagonist sa hitsura ng Sunquest para gamutin ang pasyenteng ito. Tumanggi siya, dahil sinusubukan niyang hawakan ang point na ito gamit ang kanyang mga ngipin at mga kuko, at ito ang magiging katapusan ng isang bagay na hindi maganda. Biglang umubo ng dugo ang pasyente, at humingi sila ng tulong sa kanya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Raymond dahil wala siyang magawa. Ito ay lampas sa kanyang kakayahan, ngunit kung walang sino man ang umaksyon, ang pasyenteng iyon ay mamamatay. Nais ng protagonist na mag-isip ng makatwiran tungkol dito, dahil hindi niya mailigtas ang pasyenteng iyon kahit na sinubukan niya. Kaya mas matalinong pangalagaan ang mga pasyente ng mas madali sa susunod na 2 linggo at humanap ng isa pang pagkakataon. Gayunpaman, ang pasyente ay nagsimulang umubo muli ng dugo, na naging sanhi ng pagsumpa ng protagonist sa kanyang kapalaran. Hindi nagtagal, naabisuhan siya na nagpakita siya ng isang mahusay na pusong bakal, dahil dito siya ay nagtataglay ng isang iron na tulad ng isip at malakas na puso. Pagkatapos nito, biglang may pumasok na boses sa kanyang tainga, at hiniling ng lalaki na matanggap niya ang kanyang kahilingan na mag-practice ng medisina, at same time niyang ipinangako na ayalay ang kanyang buhay sa mga serbisyo ng sangkatauhan. Sumang-ayon ang protagonist, dahil tama iyon, kahit na maaaring imposible, ngunit hindi siya maaaring lumayo sa isang naghihingalong pasyente.